ating gawain. Siguro, nakasettle na po ba lahat? Lahat po nang nasa labas, pwede na po kayong manap na upuan. Marami pong upuan din sa may kabila. No? Masyado pang maluwag, no? Yan. Sige. Yan, okay na. Welcome po, no? Okay ba ang araw? Maganda ba ang araw? Yan, exactly, no? Actually, marami tayong marami tayong hindi napapansin, no? Minsan kasi, di ba, alam ko marami nangyari sa atin, isang buong linggo, marami nangyari sa atin. Pero ang dami mga pagpapalang hindi natin napapansin, no? Actually, ngayon, ang ganda ng buhos ng ulan, no? Parang diniligan niya na talaga yung mga halaman, no? Tapos, pinahinto rin kaagad para makapunta yung iba. Pero, alam ko, yung iba sa inyo dito, maraming ibang dahilan bakit pumunta dito. Iba malungkot, yung iba masaya. Pero lahat tayo mag-agree na pumunta tayo dito para purihin ang Diyos. Tama ba? No? At whatever yung mga iniisip natin, alam natin may solusyon dyan ng Diyos. No? Sige, before natin umpisa ng gawain na ito, ipagpanalangin lahat po tayo tumayo at let's pray. Sige, let's pray. Lord, thank you once again, Lord, sa umagang binigay niyo sa amin, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga pagpapala, Lord God, na mga natanggap namin. Pero, Lord, before kami magpasalamat sa inyo, Lord, gusto po namin humingi ng tawad sa inyo sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan, Lord. Sa mga naisip namin ng mga mali, Lord God, dun sa mga pagkakataon, Lord God, na hindi namin napansin, Lord God, yung mga bagay, Lord, na binigay niyo para sa amin, Lord. Lord, forgive us, Lord God, sa minsan nalilimutan namin papurihan kayo, yung pangalan niyo, Lord. And Lord, forgive us, Lord God, kasi minsan nalilimutan namin yung pagiging Kristiyano, Lord. Lord, forgive us, Lord God, sa mga maling gawa namin, Lord, sa maling inisip namin sa kapwa namin. Lord, may mga intentional at saka hindi intentional, Lord God, na nagawa namin pagkakamali. But Lord, we are very hopeful, Lord God, by your grace and power, Lord God, itatama niyo kami, Lord God. And Lord, naniniwala kami, Lord God, na ngayong araw po, Lord God, at this moment, Lord, nilinis niyo na po kami sa aming mga kasalanan, Lord God. So, we could worship you, Lord God, to the full, Lord God. And Lord, we ask for the Holy Spirit, Lord God, na kumilos kayo, Lord God, sa lahat ng sulok ng corner sa lahat ng sulok, Lord God, ng church na ito, Lord God, kumilos kayo, Lord God. At alangin po namin, Lord God, at turuan niyo kami mag-focus para purihin ang pangalan niyo. Lord, whatever, Lord God, yung mga iniisip namin, yung mga ginagamit ng kaaway, Lord God, para hindi kami makapagpuri, makapag-worship sa inyo, Lord God. Lord, we rebuke it, Lord, in Jesus' name, Lord God. At alangin po namin, Lord God, na whatever yung alalahanin na meron kami, pera, relationship, Lord God, trabaho, Lord God, disappointment, Lord, bigyan niyo kami ng peace, Lord God, na alam po namin, Lord, di man namin nakikita, Lord God, yung solution sa aming mga mata, Lord God, alam po namin kumikilos kayo. Maaring iba yung path na binigay niyo para sa amin para itugon yung mga panalangin namin. But Lord, whatever, Lord, yung mga posibleng mangyari sa amin, alam po namin, Lord God, yung destination, Lord God, ay magiging mabuti, Lord God. Kaya Lord, we pray, Lord God. We are very thankful, Lord God, ngayon pa lang, Lord God, sa mga answered prayer na darating, Lord God. We are very thankful, Lord God, sa lahat ng mga pinagpapanalangin for so long, Lord. Alam po namin, Lord God, inaayos nyo na ito, kinikilos sa kayo. Lord, we are very thankful, Lord God, na kayo rin siya, ang Diyos, binigyan nyo kami ng pagkakataon, Lord God, na may free access, Lord, sa inyo, para mailapit sa inyo yung mga pains, yung mga dreams, Lord God, at saka yung mga panalangin namin, Lord. Kaya Lord, hayaan nyo, Lord God, ngayong araw na ito, Lord God, may bigay namin yung best sa pag-awit, best sa pagpalakpak, Lord God, best sa pagpupuri, best sa pakikinig, Lord God, para sa pangalan ninyo. Muli, Lord, in Jesus' name, Lord God, kumilos kayo sa buong congregation, even doon sa mga tatayo dito sa harapan, Lord God, turuan niyo po kami, Lord God, na magpuri sa inyo, all out, Lord God. Lord, kung kaya namin kumawit, Lord, kung kaya namin umawit, kung kaya namin mag-exert ng energy sa mga tao, Lord God, sa mga boss namin, Lord God, there's no greater boss than you, Lord God. Kayo po ang pinaka-highest of all, Lord. Kaya, Lord, kung paano yung nararapat na pupuri sa inyo, i-guide niyo po kami. Let your Holy Spirit, Lord God, pumasok sa mga puso namin, and we worship you, Lord God, all out. Muli, Lord, sa inyo, papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, magandang umaga po sa lahat, no? Ayan, Christmas time na, December na, at ang ganda ng team natin. All I want for Christmas is you pertaining to our God. So this morning, nawa, set natin yung hearts and minds natin towards our God. Ayan. So let us sing songs of praises and thanksgiving.
Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. 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 God is good all the time. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me your spirit, with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me a confidence, and my soul is filled with peace, for you are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good.
And I just want to thank you with every beat of my heart. And I just want to thank you with every beat of my heart. And I just want to thank you with every beat of my heart. Amen. Patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Yes, Lord. We worship you. Praise you. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens.
and every tongue shall confess you, Jesus, 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 oh Jesus, Jesus, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Amen. Hello. Yan. Praise God, no? Ang sarap talaga ng feeling pag umaawit kay Lord, no? Kaysa sa tao. Yun, pero, ayun. Actually, every Sunday talaga parang doon nare-release talaga yung emotion, no? Yung Thanksgiving natin, no? Kaya, ang sarap talagang umattend ng Sunday worship. Wala lang akong masabi. Ayan, may good news ako. Gusto niyo marinig yung good news ko? Yan. Ang good news ko, may bago na naman tayong attending ngayon. Parang hindi kayo masaya, no? May bago tayo attending. Bakit, no? Parang, sa akin kasi, pag may bago, laging good news, eh. Parang sa work ko rin, pag may bago akong workmate, parang excited din ako makilala yung workmate ko kasi makakasama ko yun, eh. At in the same way, meron tayong 4 na bagong attending ngayon na posibleng maging part ng family na. Posible, no? Hindi, part kayo ng family namin. Mag-join kayo, mag-stay kayo dito hanggat sa gusto nyo, di ba? Hanggang sarado na yung church, pwede kayo umattend. Joke lang. Ang pangalan ng mga visitor natin, okay lang ba pag tinawag yung mga pangalan nila, tayo po kayo? Okay lang? Sige, Tapos, handaan nyo na po yung talent nyo, Una si Charlene De La Vega. Sino po yun? Ayan. Tayo po kayo, ma'am. Ayan. Diba, ma'am? Thank you po. Tapos, welcome back lang pala to, no? Welcome back. Yung mga dati na palang attendee, no? Welcome back. At saka si Achilles James Cabado. Yan. Anak niyo po, no? Yan. Tsaka si Andrea Samantha. Yan din siya, no? Magkakatabi. At saka si Jared Charles Cabado. Yan. May mga bago ba dito hindi natin natawag? Wala naman. Sige. Bago lang itsura, pero luma na rin, nakaupo na. Sige po, alam ko excited din kayo makamayan yung bawat isa, no? Sige po, lahat tayo tumayo at celebrate natin itong araw na to para kamayan ng bawat isa. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love
the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Yan. Yan. Nabitin pa. O, di bali, mamaya na lang yung Katniel. Alam ko, baka Katniel yung pinag-uusapan na iba dyan, kaya hindi makasettle. At meron pa akong chismas sa inyo, ha? Hindi lang si Katniel yan, ha? Hindi, joke. Hindi, joke lang. Yan, okay na po kayo? Yan, sige. Yan. Alam ko ito na yung exciting part ng service no? Pero before tayo pumunta sa Word of God, ipakilala ko muna sa inyo yung ating tagapagsalita, no? Yung tagapagsalita po natin, alam nyo ba, sobrang galing nito. Kasi, before to maging pastor, ano po to, nag-aaral po talaga to bilang architect. Di ba, kilala nyo po yun, yung nag-aaral ng architect. At, alam nyo po, youth pa lang kami, nakita mo sa kanya yung wisdom talaga kasi pag nagsasalita siya, iba talaga siya magsalita. Sobrang galing niya. Pero imagine niyo po kung hindi siya tinawag ni Lord sa sobrang galing niya, baka sobrang yaman na rin ito, no? Pero give up niya rin, no? Parang give up niya yung career niya kasi tinawag siya ni Lord. At ngayon, hindi lang siya mayaman sa pera, mayaman pa siya sa love. Kasi ang dami niyang pinapasulan, no? At alam ko, no, hindi man nakikita yung reward sa lupa, no? Baka marami na siya na-impok sa langit na kayamanan, no? Sige. Hindi ko na po papatagalin. Tawagin ko po ang ating Pastor JP Hala. Ayan. Thank you po, Kuya Jeff. Ayun, so parang nakaka-pressure po yung introduction ni Kuya Jeff. Ayan, so parang habang tumatagal dahil talaga naghahanda po yung mga presider, parang kami rin po mga speaker dito, parang kailangan din maghanda. Kasi parang ang ganda ng introduction, bawal kaming mapahiya sa pag-introduce nila. Pero regardless po, magandang umaga po sa bawat isa. At batiin nga po natin yung katabi natin ng maligayang Pasko. Ayan, Merry Christmas po. Ayan, so baka po yung iba po sa atin nagluluksa pa din dahil sa hiwalayang Katniel. Pero break po muna tayo doon. Ayan, so muli po, Merry Christmas po sa bawat isa. At muli po, napakaganda po ng ating tema. Bagamat kuha po siya sa isang lyrics po ng isang secular na kanta. Ayan, pero maaari naman pa rin po natin siyang i-mean bilang something po na pasok po sa ating tema na All I Want for Christmas is You. Ayan. So sige po sa ating pong pagsisimula. Tanong ko lang po, ano po ba yung number 1 sa wish list natin ngayong Pasko? Dito po, ano, parang pera ba? Ayan. So naniniwala po ako lahat po tayo merong mga wish list pag Pasko. Ayan. Either po siguro something in kind or something mga prayers po natin na matagal na po nating pinagpipray na hindi po pa natin nakukuha. Ayan. Pero meron po ba tayong regalo noon na nakuha pero parang ayaw natin? Parang na-disappoint tayo. Ay, ba't ito ganyan? Ano po ba yung mga kadalasan ganyan po? Higit lalo po pag exchange gifts. Di ba? Mug, ano pa po ba? Picture frame, towel, ay ganyan. Pero baso daw po ganyan. Pero ang ironic po kasi usually po pagka young people kami, ayan yung mga ayaw naming matanggap. Pero mapapansin natin habang tumatanda tayo, ay okay lang na makatanggap tayo ng mug para may konting joy na din. Ayun, kasi ano po yung gusto kong i-mean doon? Kasi at first po, nung youth tayo, hindi natin na-recognize na, ay, kailangan ko pala to. Pero habang tumatanda tayo, na-realize natin yung mga essentials, ay, magagamit ko to, kaya kinatutuwa natin na yun. So, bakit po ganito po yung gusto kong sabihin na intro? Ayun, kasi naniniwala po ko, tayo din po bilang mga believers before, ayun, parang feeling din po natin, I don't need Jesus Christ. Parang happy naman na ako.
Parang hindi ko naman kailangan ng spiritual things na ganyan. Kaya nga di po ba kapag ini-invite tayo, parang ayaw pa nating umattend kasi we find it corny. Tapos eventually ngayon nandito na tayo sa church, tayo na yung mga nagtataas ng kamay, umiiyak kasi na-realize natin ay kailangan ko pala talaga yung Diyos sa buhay ko. So ano po yung gusto ko pong ipunto po sa umaga pong to, na ang Panginoong Diyos po para po siyang regalo sa atin na akala natin hindi natin kailangan. Pero as soon as we realize our need, doon natin marirealize, masasabi na all I want for Christmas or all I really want in my life is none other than Jesus Christ. Kasi doon, as we go on sa buhay natin, pagka na-realize natin yung needs natin, doon natin marirealize, ay, yung Diyos pala talaga yung kailangan ko. So, sabi po sa John chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Dito po muna tayo sa verse A. So, sabi po dito yung kaaway po natin na parito para magnakaw, pumatay, at manira. At kapag i-assess po natin yung life po natin before we received our Lord Jesus Christ, most of the times po our joy are stolen. Diba? Yung kasayahan natin pansamantala lang, hindi siya tumatagal. At tapos yung relationships po natin parang unti-unting namamatay, hindi gumaganda. At yung buhay po natin unti-unting nasisira. And we can all account this to the power of sin sa buhay natin. Dahil po naghahari yung kasalanan sa buhay natin, hindi natin namamalayan yung mga temporary things sa bahay, sa buhay, yun yung mga bagay na hinahabol-habol natin. Pag nakuha mo yung pera, yung success, pero pag nakuha mo yung mga bagay na yun, yung joy na binibigay nun, it's very temporary. Tapos mawawala uli. Tapos hindi natin namamalayan because of the sins that we have, yung mga relationships na meron tayo, imbis na mag-flourish, mas lalong lumalala, nasisira. Diba? Ang dami pong mga pamilyang nasira dahil sa bisyo, dahil sa mga kasalanan, di ba, mga, kunyari po, pangangalunya. So, ano makikita po natin, we can all blame it on the power of sin ruling in sa buhay po ng mga tao. And at the same time po, unti-unti po tayong sinisira ng kasalanan. But then, following po ng verse 10b, sabi po ng Panginoong Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. So, na magkaroon daw po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Tingnan nga po natin yung katabi natin. Mukha ba siyang, tanungin nga natin, ganap ba yung buhay mo at kasiyasiya? Kasi ito po yung promise ng Panginoong Jesus. Pero I hate to admit it po, pero naniniwala po ko, some of us fail to realize ito pong full na life at naganap at kasiyasiya. Kasi dun po sa una, we fail to realize na there is still the power of sin sa buhay natin, na tinatanggal yung joy sa atin, yung relationships natin unti-unting sinisira, and at the same time yung life natin unti-unti ding sinisira. And unless we realize the need for a Savior to give us life and to have us that life to the full, hindi po natin ma-enjoy itong ganitong klase ng buhay. At sa umaga pong to, medyo malawak po yung ating pag-aaralan, pero we will be studying po on the first chapter po of John. So pagka binasa po natin yung first chapter ng John, dito po yung introduction ni John sa Panginoong Jesus po. At pagka sa mga latter parts po, from verses 19 onwards, dun po niya nabanggit yung mga 7 kataga sa Panginoong Jesus. At sabi po niya doon, si Jesus Christ daw po is the Lamb of God. Jesus Christ is the Rabbi. Siya po yung magtuturo sa atin ng mga bagay-bagay sa buhay. He is also the Messiah. He is also the Jesus of Nazareth. He is also the Son of God, the King of Israel, and the Son of Man. So si John the Baptist, pinakilala po na ito yung Panginoong Jesus. Kaya po kapag pinasa po natin yung buong libro po ng John, Jesus Christ introduces Himself as ito pong mga bagay na ito. Kaya po He will perform miracles. Ito yung kaya kong gawin. And at pagdating po ng mga miracles na yun, yung mga tao pong nakasaksi, may iwan sila ng choice, maniniwala ba ako kay Jesus at tatanggapin siya o hindi ako siya paniniwalaan. So parang ganun din po tayo. I believe po with all the things that we have witnessed dito po sa simbahan, sa buhay ng bawat isa, marirealize natin ito yung kayang gawin ng Diyos na meron ng Cogeo Christian Church. But tayo po laging may iwan ng question, maniniwala ka ba sa Diyos na yon at tatanggapin siya ng buong buo sa buhay mo? So parang ganun din po sa regalo. Di ba? Parang binigyan ka ng regalo. Jesus Christ is the gift of God. But the question is, will you receive that gift? And most of us po, we will not receive the gift unless we find it something na essential sa buhay natin or kumbaga magagamit natin. So
meron po akong isang nabasa po na isang speaker. Sabi po niya, one of the major challenges daw po ng mga Christians today in sharing Jesus Christ to other people po is in letting people know on how they can find Jesus Christ relevant sa buhay nila. Ay, kasi most of the times po iisipin natin, ba't kailangan ko pa magsimba? Okay naman yung buhay ko. Ganyan. Bakit kailangan ko pa ng Diyos ka? Bakit kailangan ko pang umattend sa mga ganyan? Okay naman yung buhay ko. Kasi most of the times po, we find Jesus Christ or religious things irrelevant sa ating mga buhay. Pero kapag nakita po natin yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin at yung need natin for a God, hahanapin po natin yung Diyos sa buhay natin. Ayan, tanungin nga po natin yung katabi natin, kailangan mo ba si Lord sa buhay mo? Ayan, so nawa po, as soon as we realize our need for God, then doon natin masasabi, Lord, I need you in my life. Kapag nakita natin yung kakulangan ng Diyos sa buhay natin, doon natin ma-realize, I really want Jesus in my life. I desire Jesus in my life. Pero the sad thing po, ganito pa rin po yung nangyayari sa atin sa mundo. Ayan, so sabi po sa verses 9 to 13, the true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. So makikita po natin nung sa simula pa lang po na dumating ang Panginoong Hesus, yung tao po laging hati. Meron pong naniniwala sa Kanya, meron namang nire-reject siya. Pero tayo po mga nandito, nawa po lahat po tayo dito, we accept and we believe our Lord Jesus Christ. Kaya po nawa po, ito po yung ating i-desire. Kaya po yung ginawa po ng Panginoong Hesus nung time po na siya ay nabuhay dito sa mundo, hindi naman po siya technically pinoprove niya yung sarili niya, but he do miracles after miracles po para po ipakita sa mga tao na ako yung Diyos na kailangan nyo kasi ito yung kalagayan ninyo. Ayan. So unless we realize our need for God, we will not desire God. Ayan. Kaya po sa umaga pong to, yung gusto ko pong i-share sa bawat isa, Jesus Christ is the gift that God has offered us, which we might think we do not need at first. Di ba? Alam ko po lahat tayo may ganong moment sa buhay natin, ay parang di ko naman kailangan umattend sa ganyan-ganyan. Pero as soon as we realize and as we see yung mga bagay na kailangan po niyang gawin sa ating buhay at yung kalagayan po natin, doon natin marirealize ay kailangan ko pala talaga yung Diyos sa buhay ko. Ay, kaya po yung title po natin sa umagang to, The Christ I Thought I Never Needed. Yung Diyos na akala ko hindi ko kailangan. Pero Jesus Christ po was exposing the lives of the people po para ma-realize nila ito yung kalagayan nyo, kailangan nyo ng Diyos na magliligtas sa inyo. Kaya po yung mga naka-realize nun, they believed and accepted the Lord Jesus Christ and then they desired the Lord even more sa kanilang buhay. Kaya po sa umaga pong ito, yun din po yung prayers ko po para sa ating lahat na as soon as we realize our need for God, may we learn to desire Him more. Ayan. Kasi po, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ayan. Father, we thank you sa inyo pong ginawa para sa amin, Panginoon, when you gave your Son, Lord Jesus Christ, para po sa amin, Panginoon. Kaya po rin sa umaga pong to, Lord, help us to see the wonders that He can do sa buhay namin, Panginoon. And Lord, allow us also, Lord, to see our status, yung kalagayan namin, Panginoon, if Jesus Christ is not ruling and reigning sa aming mga buhay. Nang sa ganung paraan, Panginoon, Lord, makita namin na siya pala yung Diyos na kailangan naming paghariin sa aming buhay. Nang sa gayon, Lord, mapangyari yung mga bagay na nais mong gawin sa aming buhay, Panginoon. Kaya po, Lord, we open our hearts, our minds, and ourselves to your words sa umagang to. Lord, help us, Lord, to see ourselves the way that you see us. Nang sa gayon, Panginoon, may we desire, may we end this word, Panginoon, with that burning desire, burning want, Panginoon, na ang Panginoong Jesus yung siyang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, may your words strike our hearts this morning. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. So yung tanong po na ating sasagutin, ano po ba yung mga bagay na makikita po natin sa Panginoong Hesus na magpapakita sa atin na ay kailangan ko nga ng Diyos sa buhay ko. Na nawa po by the end of this sermon po, meron tayong desire na, Lord, I want you in my life. Ayan. So pagka more on reflections po tayo sa John chapter 1. So una-una po, I believe po that in our union with our Lord Jesus Christ, the first thing that we experience is we find our purpose again in life. Finding the reason to live.
Ayan, so hindi ko po na-research pero alam ko po pataas ng pataas po yung statistics ng mga tao po na nagpapakamatay every year. At eventually po pababa yung age ng mga tao na nagsusuicide because of the things that they are experiencing sa kanilang buhay. And one of the reasons po bakit po yung mga tao nagpapakamatay or kinikitil yung sarili nilang buhay is because they no longer find the reason to live. Wala na silang rason para mabuhay. Bakit ko po nasabi na as soon as we are in union with our Lord Jesus Christ, we find the reason to live again? Kasi pag binasa po natin yung verses 1 to 3, Jesus Christ is presented as the Word of God and at the same time po as the co-creator of God the Father. Ayan, so sabi po dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Ayan. Tingnan nga po natin yung katabi natin. Di ba hindi naman tayo magtataka na si Lord yung gumawa sa Kanya? Ayan. Kasi sabihin natin, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. Ayan. Tiyak nga, nilikha ka ni Lord. Ayan. So hindi naman po tayo magtatalo-talo dyan. Ayan. So Jesus Christ po is presented as the Creator, as co-creator with God the Father. Ayan. So pagka na-realize po natin being the co-creator with the Father po, makikita natin na kasama po siya sa naglikha sa atin. And as someone po who created us, He knows bakit po tayo nilikha. Diba? Ang tanging makakapagsabi lang kung para saan ka, kung sino yung gumawa sa'yo. Ayan. Kailangan mong hanapin sino yung gumawa sa'yo para malaman mo paano ba ito gamitin. Di po ba? Kapag may binili kang cellphone, ang hahanapin mo naman, di ba, yung manual na pinrovide ng manufacturer para malaman mo paano siya gamitin. Ganon din po with our lives. Most of the times po, tayo po, nung wala pa po ang Diyos sa buhay natin, aminin po natin, our reason to live is different kesa po nung nakakilala tayo sa Panginoong Diyos. So natatandaan ko po pagka nag-eyelid sessions kami, nababanggit nila yun na meron something na hindi mo maipaliwanag na sa tuwing gigising ka sa umaga dahil meron ka ng Diyos, meron ka ng reason para mabuhay. Unlike before, parang bira ka lang ng kung saan na lang mapunta yung buhay mo. But now that we are united with our Lord Jesus Christ, we have found our purpose again. May purpose na ulit tayo para mabuhay. Pero most of that, aminin po natin, minsan kahit Christians na rin po tayo, may mga times naliligaw tayo ng landas. But the thing about that, what is good about that po is that as soon as we desire Jesus Christ again in our life, binabalik po tayo ng Diyos sa tamang direksyon para ma-realize natin na anak, nalilihis ka na ng landas, nawawala ka na sa purpose mo sa buhay. But then as soon as we desire Jesus Christ again in our life, being co-creator with the Father, we will find our purpose once again. Ayan. So tanungin nga po natin yung katabi natin, ano bang purpose mo sa buhay? Ayan. Bakit ka ba nabubuhay? Ayan. Kasi po kung wala, ayun. So wag naman po natin sabihin na mawala na siya. Pero nawa po, hanapin po natin sa Panginoong Diyos. So the first thing po, it is about us knowing God's plan and purpose. Diba? Kapag kinilala mo ang Diyos sa buhay mo, you desire the Lord Jesus Christ in your life, naniniwala po ko, mas marirealize mo yung plan at purpose sa'yo ng Panginoong Diyos. Ayan. Tanungin nga po natin yung katabi natin, naliligaw ka ba ngayon? Ayan. Kung naliligaw ka po, come back to desiring the Lord Jesus Christ in your life so that you will find your purpose and God's plan para sa'yo once again. At pangalawa po, siyempre po, pagka nalaman na natin yung purpose, that is the time po that God can freely create again sa buhay natin. Ayan. Pagka nating creator, ayan, di ba? Someone na nag-create. At nung nagre-reflect po ko dito, harang dun po ko na-amaze na, Lord, simula pala nang dumating ka sa buhay ko, nagkaroon ka na ng freedom to create sa buhay ko. Ang daming, gusto ko pong sabihin sa bawat isa, ang dami pong gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. But because we are separated from Him, hindi naman po siya yung Diyos na, our God is a very gentle God na unless we allow Him to work in our lives, gagawin po na yung gusto niyang gawin sa buhay natin. Ayan. Sabihin nga po natin sa katabi natin, marami pang gustong gawin si Lord sa buhay mo. Ayan, kahit ganyan ka. Ayan, so, makikita po natin, God is, as soon as we are united with our Lord Jesus Christ, God can begin freely creating
sa ating mga buhay. Kasi naniniwala po ko ang Diyos kaya naman niyang gawin yung gusto niya. But then because our God is gentle, He will not push His desires para sa atin unless we desire the same desires na binibigay po niya para sa atin. So as soon as we become united with our Lord Jesus Christ, makakagawa uli yung buhay makakagawa uli ang Diyos sa buhay natin. And at the same time po, syempre po, knowing God's plan and allowing God to freely move sa buhay natin leads us po to partnering with God to fulfill His plan and purpose. At wala pong ibang sarap sa pakiramdam kapag alam mong kasama mo yung Diyos na gumagawa sa buhay mo. That together with God, you are fulfilling His plans para sa buhay mo. Ayan. Kaya yung gusto ko pong isabihin sa bawat isa na for us to realize na bakit kailangan natin yung Diyos sa buhay natin, because God knows our reason to live. God knows the reason why we are created, yung plans and purpose natin. And naniniwala po ko kung yun pa lang, naniniwala po ko yun pa lang, it is very enough na for us to desire God. Kasi a lot of people feel so lost this day na, Lord, hindi ko alam bakit pa ako nabubuhay sa mundo. But then if we introduce Jesus Christ to them, doon nila uli mahanap yung bigger purpose in life. At ganun yun po yung reasons bakit po tayo nagpapatuloy na we find our reason not po hindi yung trabaho natin, hindi rin po yung mga tao sa paligid natin, but we find our reason to live for God. And our reason to live po is to be in fellowship with the Father and to serve God and to serve other people. Ayan. So sabi po dito, in our union with Christ, we are reintroduced to God's purpose, leading to a sense of fulfillment when that purpose and plan are worked out and are continually being worked out. Ayan. So tanungin nga po natin yung katabi natin, masaya ka ba sa nangyayari sa buhay mo? Ayan. So pagsagot po na hindi, baka ang sagot po doon, baka hindi mo kasi sinasama si Lord sa plano sa buhay mo. And one of the ito po yung one of the weighty reasons why do we need God, because a lot of people these days, tayo po ay lost na hindi natin alam yung reason kung bakit tayo nabubuhay. So that is the first reason po why we need to desire Jesus Christ more in our life, because as soon as we are in union with Christ, we will find our reason to live once again. At pangalawa po ay, sabi po dito, this Christmas, let us have that God's peace, that He has everything in control for in our union with Christ. Di ba? Pagka alam mo na kasama mo yung Creator at gumagawa siya sa buhay mo, you will have that sense of peace na, Lord, kasama kita, ikaw yung may creation sa lahat. Ikaw yung gumawa ng lahat ng bagay. You know everything. You know why everything exists and how everything exists. Kapag ganun yung thinking po natin, we will have that sense of peace na bakit ako mababagabag? Bakit ako mababother? Why will I worry if the God who created everything is creating also sa buhay ko? Ayan. So we have that God, Creator God, working in our lives once again. At naniniwala po ko si Lord, napakagaling na artist. Diba? Tingnan nga po natin uli yung katabi natin. Naniniwala ba tayo magaling na artist si Lord? Ano ba siya? Abstract ba yung katabi nyo? Ganyan. Pero naniniwala po ko, God can continually amaze us sa buhay natin as long as we allow Him to continually create sa buhay natin. At kung kailangan natin ng, yun po yung one primary reason why we need Jesus in our lives. Because first and foremost, we are a people who were lost but now was found again. At nung tayo po ay lost, we cannot find our reason, our purpose, and yung plan po natin sa buhay natin. At pangalawa po, aside from reason to live, we also find reconnection with God. And that is experiencing eternal life with God. So mababasa po natin yan sa verses 4:12 to 13. Kasi po pagka inaral po natin, yung God po na sinasabi po dito, God is the ultimate source of life. Ayan, pagka sinabi po nating life, siya po yung source ng buhay. Pero aminin po natin tayo po minsan, we find our life in our work. We find our life in our family. We find our life sa possessions natin. Kaya po eventually, yung work natin, pag nawalan tayo ng trabaho, ay wala na rin silbi yung buhay ko. Pagka nawala na yung mga mahal natin sa buhay, ay wala na rin akong silbi, wala na akong rason para mabuhay. Wala na ring life sa buhay ko. Kapag yung life natin, we find our life in our possessions. Pagka nawala yung mga ari-arian natin, then wala na rin ba tayong buhay? And then here po, John is telling us that the real source ng life po, or yung Zoe na tinutukoy po niya, yung vibrant na life, hindi po natin mahanap yun kahit saan, kundi lamang po sa
Panginoong Diyos. And for us to find that life once again, we need the one who will bridge us the gap towards the Father. And that is through our Lord Jesus Christ. Kasi di ba po, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through our Lord Jesus Christ. Ayan, kaya po tingnan po natin yung katabi natin, mukha ba siyang blooming? Ganyan. So naniniwala po one of the reasons po for us to experience yung life is none other than being united with our Lord Jesus Christ. Ayan. So lagi ko pong napapanood yun sa mga 700 Club Asia, yung mga dating tao na lulong sa bisyo, ganyan, narang talagang makikita mo yung mukha nila talagang hindi na maipinta dahil sa effect ng bisyo sa kanila. Pero the moment that sila po nakakilala sa Panginoong Diyos, parang gusto ko pong sabihin na spiritual facelift, ganyan. Parang naging blooming uli yung mga buhay nila because they find life again with our Lord, through our Lord Jesus Christ. So, yun po yung una makikita natin because we are reconnected with God. Yung life po na galing sa Panginoong Diyos can now flow freely to us. At ano po yung life na yun? Kagaya po na nabanggit ko po kanina, sabi po dito, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Yet to all those who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Tayo po, na-reconnect po tayo sa relationship natin sa Father. And at the same time, children not born of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. Ayan. So, di ba nabanggit ko po kanina, yung buhay po na nasa kasalanan is a life where our joy is stolen, our relationships are not flourishing or unti-unti pong namamatay. At yung pinaka-last po, our life is slowly being destroyed by the enemy. Pero dahil po ngayon po, nakakonect na tayo sa Panginoong Diyos, we are connected to God the Father, we are experiencing the opposite of those things. We are now experiencing life with genuine joy. Ayan. So talagang masayang buhay na tanging mahanap lang natin sa Panginoong Diyos. At alam ko po, naiintindihan niyo po yung sinasabi ko, yung genuine joy sa Panginoong Diyos. Kasi aminin po natin, before, we find our joy probably in things, yung kagaya po na nabanggit ko, material things, possessions, people around us, even our work or success. Pero nakikita po natin yung binibigay po na kasiyahan nun, temporary lang. Pero as soon as we find our lives united with God the Father once again, we find that joy kahit wala tayong pera, kahit wala tayong relationship, kahit na nawala man yung mga tao sa buhay natin, kahit na nagsastruggle tayo sa buhay, we still have that genuine joy sa buhay natin. Ayan, sabihin nga po natin sa katabi natin, smile ka naman. Ayan, kasama mo si Lord. Ayan. So yun po yung makikita natin because Jesus Christ came that we may have life and have it to the full. Yun po yung experiencing yung genuine joy sa buhay natin. At the same time po, dahil tayo po, we are reconnected with God, and as we desire Him more, we also experience life with flourishing relationships. Ayan, so bakit ko po ito nasabi? Ayan, kasi po Jesus Christ in the succeeding chapters po ng John, doon po niya pinakita yung klase ng relationship na dapat binibigay natin sa iba. At ano po yun? It is a life of humility and service para sa kanila. Pero aminin po natin nung time po na hindi pa po tayo Kristiyano, parang kung anong binigay mo sa akin, yun din yung ibabalik ko sa iyo. Pagka inaway mo ko, aawayin din kita. Ayan, pero makikita po natin yung buhay po na nasa Panginoong Jesus kabaligtaran na regardless of whether we receive the things that we ought to receive from the people around us. Kumbaga yung sa buhay mag-asawa, si lalaki may responsibility sa babae, pero kung hindi nabibigay ni lalaki yung responsibility niya, pero dahil sa babae, Kristiyano siya, alam niyang mahal siya ng Panginoong Diyos, he doesn't find his fulfillment sa pagbibigay na yun ng asawa niya, kaya he can still give sa asawa niya regardless. Kaya po may mga ganun pong instances na because of the grace of God flowing through that one person sa family, the relationships within the family starts to flourish once again. Nagsisimula po uling maayos. At paano po yung nangyayari? That is, doon po papasok yung grace ng Panginoong Diyos that allows us to forgive, that allows us to reconcile. Kahit yung mga tao sa paligid natin hindi naman humihingi ng sorry, hindi naman tayo ginagawa ng mabuti, we can still give them what God wants them to be given or to receive. Dahil tayo yung nagiging instruments ng Panginoong Diyos. Kasi nakconnect tayo sa Father. Ayun, diba? Kunwari, God is the source of all love. And unless you are connected with God, hindi mo kayang mahalin ng sobra-sobra yung mga tao sa paligid mo. Kaya po nababangkit natin, di ba, pasalamat ka, Christian ako.
Ayan, kasi kung hindi ako Christian, baka ganito na yung ginawa ko sa iyo. At aminin po natin kung sinunod po natin yung kagustuhan natin, naniniwala po ako, it will further destroy the relationship that we have. Pero kapag tayo po Christian, natutong magpakumbaba, natutong magbigay, natutong magsakripisyo sa mga ganong bagay kahit na ang hirap minsang tanggapin na, Lord, bakit ako na lang lagi yung iintindi? Bakit ako na lang lagi yung magpaparaya? Pero naniniwala po ako sa ganong paraan po, God will use that as an instrument to make that relationship flourish once again. Kumbaga po, yung grace ng Panginoong Diyos, parang yun po yung nagdidilig dun sa relationship natin na unti-unti nang natutuyo para eventually po, pagka dumating yung panahon, muli po yung maging mabunga at maging vibrant uli. Ayan, yun po yung ginawa ng Panginoong Jesus at makikita po natin yun that Jesus Christ even washed the feet of Judas, even washed the feet of Peter, despite of knowing na yung dalawang yun, ibebetray siya. Una, i-deny siya. Yung pangalawa, isusumbong siya sa mga authorities. At yun po yung klase ng life na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos na gusto nating gayahin niya and for our relationships to flourish. At yun po yung mababasa natin sa mga buhay po ng mga early believers na kahit sila po ay kinukutsa, kahit sila po ay pinahihirapan, the disciples are encouraging them, do as the Lord Jesus Christ did. Magmahal kayo, umibig kayo, magpatawad kayo, magsakripisyo kayo. Dahil sa ganung paraan, your relationships with the people around you will eventually flourish. At kaya po, doon po natin makikita na kamusta ba yung mga relationships sa paligid natin? How is your relationship with your parents? How is your relationship with your children? How is your relationship with your spouse, with your friends, with the people around you? Are they flourishing or not? Then doon po natin marirealize, Lord, hindi okay yung relationship ko. Then I know for them to flourish, for me to be able to do yung gusto mong gawin ko sa mga bagay na to, I need you in my life. Kasi kapag ako lang, hindi to maayos, mas lalo lang madedestroy yung relationships na meron ako. Kaya po, we need a God in our life for our relationships to flourish. Kailangan mo yung Diyos para makapagpatawad ka. Kailangan mo yung Diyos para makapagpasensya ka pa. Kailangan mo yung Diyos para makapagsakripisyo ka pa. Kailangan mo yung Diyos para makapagmahal ka pa. Bakit ko po sinasabing pa? Kasi tayo po, yung abilities natin may hangganan. But because of God, because of the grace and the truth of God coming sa buhay natin, na-extend po yung mga ganong bagay. Parang parang sabihin natin, isa na lang talaga, gagantihan ko na siya. Pero dahil sa tulong ng Panginoong Diyos, kahit makailang isa pa siya, kaya pa rin nating magparaya at magpatawad. And that's how our relationships will flourish because we need God in our lives to be able to live like our Lord Jesus Christ. Kaya po kung kailangan po natin ng nourishment sa relationships natin, may we desire the Lord Jesus Christ even more. Lord, kailangan kita sa buhay ko kasi hirap na akong intindihin tong asawa ko. Hirap na akong intindihin tong mga anak ko. Hirap na akong magpasensya. And that's the one of the reason why we need to desire our Lord Jesus Christ more in our life. Because when we desire Jesus Christ sa buhay natin, we are continually being reconnected with God, the ultimate source of life, which allows our relationships to flourish by being His vessels of grace, of mercy, and love. At yung pinakalas po, we experience a life that grows and is vibrant. Yung laging laging mayroong kapayapaan na hindi mo kagaya po ng theme po natin last month, yung kadugtong puno, and you will have peace that transcends all understanding. Diba? Yung ganun yung klase ng buhay ng isang Kristiyano na kahit ang gulo-gulo na ng nasa paligid mo, kahit binabagyo ka na, may kapayapaan pa din sa puso mo. Because your life doesn't come from something external, but something that blossoms within you. And that is your relationship with the Father that is made possible with our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit na gumagalaw sa buhay natin. Ayan, kaya po naniniwala po ko yung mga Christians blooming kahit problemado. Ayan, taas nga po yung kamay yung maraming problema sa buhay. Ayan, tingnan mo, blooming pa din yan kahit maraming problema. Ayan, so kaya po naniniwala po ko that is one of the reasons po why we need God in our lives. Hindi ko po sinasabi, kailangan ko si Lord para lagi pa rin akong maganda at pogi kahit may problema. Ayan, pero yung gusto ko pong itukoy doon na because our real source of life is none other than God Himself. And for us to have that source of life, we need Jesus because Jesus is the way,
to the Father. Kaya po yun po yung gusto ko pong i-share sa bawat isa. That is the second reason why we need to desire Jesus Christ sa buhay natin. Kasi kapag wala ang Diyos sa buhay natin, walang buhay yung buhay na meron tayo. Sabi po dito, in our union with Christ, we are stripped from the blinding darkness of sin and are now able to see life for what it really means to us. So dahil po tayo nabubuhay sa kasalanan, bulag tayo. Kaya po minsan po yung joy natin hinahanap natin sa mga mali-maling bagay. Yung mali po tayo ng pag-respond sa relationships natin. We are responding according to our flesh, and at the same time po we cannot find yung vibrant na life na meron tayo kasi nga mali yung source natin. Pero the moment po that we accept our Lord Jesus Christ, we realize our need for God. Kumbaga po parang si Pablo na natanggal yung parang kaliskis sa kanyang mata at nakakita siya. At doon niya naunawaan ay ito pala yung totoong rason ng buhay. Kaya po eventually na-transform po si Paul. Sarang ganun din po tayo. The moment that we realize our need for God, doon natin ma-realize, Lord, wala nang buhay yung buhay ko. Kaya kailangan ko ng Diyos sa buhay ko kasi siya yung magbibigay ng buhay sa akin. So that is the second reason po because in our union with Christ, we are reconnected to God. At yung God po na yun na tinutukoy ni John is the source of life. Kaya po vibrant yung buhay natin regardless of what is happening around us. Kaya po this Christmas, let us experience genuine joy, flourishing relationships. Diba? Kaya po sinasabi nila yung Pasko, araw ng pagpapatawad, araw ng pagsasakripisyo. Kasi ito po yung dinemonstrate ni Jesus Christ. And parang the same thing po sa atin. Kaya po nag-flourish yung relationship natin sa Panginoong Diyos because God continually forgives us. God continually loves us despite our deficiencies. And God continually gives us His grace kahit na minsan kulang tayo. Hindi sapat yung binibigay natin sa Panginoong Diyos. At dahil po sa nag-uumapaw ito sa Panginoong Diyos, our relationship with God can still flourish. Nagpapatuloy pa din, hindi namamatay because God is continually giving. At yun din po yung gustong ibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Anak, matuto kang laging magbigay kahit na minsan it seems unfair. But because we are connected with God who is the source of life, hindi tayo mauubusan ng ibibigay. Kahit na parang minsan wala na talaga tayong pangunawa na natitira, pero by the grace of God flowing sa atin, may naibibigay pa din tayo. And that's how our relationships will flourish. At last po, a vibrant life with our deepening union with Christ. Kasi we find our joy, we find our security, our satisfaction in God alone, which is yung source po ng buhay na meron tayo. So ano po uli yung una? We find our reason to live through our Lord Jesus Christ. Pangalawa po, we find a reconnection with God through our Lord Jesus Christ. At pinakalas po, we find redemption from sin through our Lord Jesus Christ. Diba? As soon as we realize yung need natin sa Father, Lord, ito yung kalagayan ko. I am enslaved by the power of sin. That's why I need a Savior to save me. Para kailangan ko ng Diyos na magliligtas sa akin. That is freedom from the power of sin. Sabi po dyan, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Out of this fullness, we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. So bakit ko po nasabi na ito po yung grace ng Panginoong Diyos? Because the people of the world don't realize that they need a Savior, but God gave His Son anyway. Kumbaga, hindi mo alam na kailangan mo yung Diyos, pero binigay pa din ni Lord ang Panginoong Jesus para sa atin. Kumbaga, parang na-experience po ba natin yung bigat no na magbibigay ka ng regalo kahit na alam mong pwedeng hindi natanggapin, pero alam mong kailangan niya, pero may possibility na i-reject na yung gift na yun. That is how God loves us so much that He gave our Lord Jesus Christ regardless if the people doesn't know that they need that gift from God. Kumbaga, hindi natin alam na kailangan ko ang Diyos, pero si Lord binigay pa din to anyway in the hope that we will accept our Lord Jesus Christ. At yun po yung gusto ko pong sabihin na out of dun sa first 2 points po natin, doon natin ma-realize, Lord, I do not have purpose in life. I am enslaved by sin, kaya hindi ko na-experience yung buhay na ganap at kasiyasaya sa akin. Kaya kailangan ko pala ng Savior. And for me to be able to experience those things, I need to be free from the power of sin
sa buhay ko. At yun po yung binigay sa atin ng Panginoong Diyos na makukuha natin in our union with our Lord Jesus Christ. And unless ma-realize natin na makasalanan tayo sa harapan ng Panginoong Diyos, we will not desire our Lord Jesus Christ. Ayun, kasi sa experience ko po, siguro po for how many years, ni-invite po ako dito sa church. Ayun, pero dumating po sa point na, I believe po, June 29 po yun, 2019. That is the time po that I found myself crying dito po sa harapan, sa altar na ito. Dahil dun ko na-realize, ay kailangan ko pala yung Diyos sa buhay ko. Makasalanan pala ako, kaya kailangan ko pala yung Diyos sa buhay ko. Parang ganun din po tayo. We will not desire Christ unless we realize our need for a Savior, our need for our Lord Jesus Christ, because we are enslaved by the power of sin. So that is why, by receiving Jesus Christ po, we are now freed to follow. Tayo ngayon po ay pinalaya na para sundin ng Panginoong Diyos. At pangalawa po, we are now transformed to testify. Yun po yung sinabi ng Panginoong Diyos na yung ginawa ko sa inyo, nung sabi niya, hinugasan ko yung mga paa nyo, pinagsilbihan ko kayo, gayon din yung gawin nyo sa isa't isa. We are called to serve God and to serve others. Dahil tayo ngayon malaya na. Ayan. So sabihin nga po natin sa katabi natin, kaya mo nang magpatawad, kaya mo nang umintindi, kaya mo pang magpasensya, kaya mo pang magbigay kasi pinalaya ka na ni Lord. Ang may control na sa atin, hindi na yung flesh natin, but it is now the power of God living in us through the power of the Holy Spirit. Kaya magagawa natin na magbigay because we are freed from the power of sin sa buhay natin. Sabi po dyan, our union with Christ breaks the power of sin in our lives. He has broken those chains loose that we can now walk and leave that cell that once contained us. Ayan. So sabihin nga po natin sa katabi natin, hindi na ikaw yung dati. Ayan. Kaya mo nang maging mabait. Kaya mo nang maging mapagbigay, mapagpasensya, because you are freed and now being transformed by our Lord Jesus Christ. Pero aminin po natin, may mga pagkakataon na kumbaga parang masasabi natin, Lord, naghahari na naman yung dating ako. That's why we need to desire more Jesus in our life. Kasi that's how we need to depend on God. Kasi kapag the moment po na nagdepend na tayo sa sarili natin, we will revert to our old life, to our old lifestyle, to our old responses. Kaya po, we need to desire God more in our life. We need to desire Jesus more in our life. Kaya po, itong Pasko po, nawa po, may we strengthen our walk sa transformation po na ginagawa ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Ayan. Kaya po, sa umaga pong ito, yun lang po yung gusto ko pong i-share. Why do we need to desire Jesus in our life? Kasi una-una po, in Jesus Christ po, ayun po, we find our purpose. Sa Panginoong Jesus po, doon po natin muling matatagpuan yung purpose natin sa buhay. At pangalawa po, doon po tayo makakahanap uli ng buhay na talagang ganap at kasiyasiya. And if our life right now po, we do not experience that joy, we do not have that flourishing relationships na sinasabi po ng salita ng Panginoong Diyos, and at the same time po, yung vibrant na life, maybe the reason po is we have stopped desiring Jesus Christ sa buhay natin. At yung pinakalas po, redemption from sin, that continuous transformation. Then that is the reason po bakit kailangan nating i-desire yung ating Panginoon sa ating mga buhay. So sige po, good morning po sa bawat isa. And the Lord bless us all po. Ayun na. Lord, we thank you, Lord, for allowing us to realize kung ano yung kaya mong gawin sa aming buhay, Panginoon. Lord, katulad, Lord, nung ginawa mo, Lord, sa mga nasusulat, Panginoon. Lord, you have performed miracles and miracles, Panginoon, sa harapan nila, Panginoon. And Lord, naniniwala kami our lives na nandito ngayon sa harapan na ito, Panginoon, sa loob ng simbahan na ito, Panginoon, is one testament of a miracle na ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Because, Lord, who would have known na dadating yung panahon, magsisimba kami sa simbahan na ito, sasamba kami sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, minsan pag gumawa ka at binago mo yung aming buhay, Panginoon. And Lord, this morning, you are reminding us that you being the God who created everything, Panginoon, marami ka pang gustong gawin sa aming buhay, Panginoon. You want us, Lord, to continually experience your creations, mga plano mo para sa aming buhay, Panginoon. And Lord, at the same time, you want us, Lord, to continually experience that life with genuine joy, with flourishing relationships, Panginoon, a life that continually grows and gets vibrant, Panginoon, despite sa mga nangyayari sa aming paligid, Panginoon. And Lord, gusto mong sabihin, Panginoon,
Panginoon, na ikaw rin yung Diyos na kayang tumulong sa amin para patuloy na lumakad sa pagbabago at katagumpayan, Panginoon. Kaya po, these three reasons are the primary reasons why we need to desire the Lord Jesus Christ more in our life. Kaya po, Lord, nawa sa after po naming malaman yung mga bagay na ito, Panginoon, Lord, may you open our eyes sa kalagayan namin, Panginoon. Lord, are we experiencing that life of vibrancy, Panginoon? Lord, are we experiencing that life with genuine joy? Na-experience po ba namin, Lord, yung buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon? Lord, meron ba kami, Lord, ng isang buhay na patuloy sa pagbabago, patuloy na binabago mo, Panginoon, at patuloy na lumalakad sa katagumpayan, Panginoon? Or Lord, are we experiencing, Panginoon, yung purpose talaga sa buhay namin, Panginoon, that every time that we wake up, we know our reason to live is to honor you and to serve the people na binibigay mo sa amin, Panginoon. But Lord, if we are losing sight of these things, Lord, you are telling us this morning to desire you even more. Dahil Lord, baka napapalayo kami sa iyo, Panginoon, kaya yung mga bagay na ito napapalayo din sa amin, Panginoon. Kaya po, Lord, this morning, we thank you, Lord, for allowing us, Lord, to see our status before you and our need for a Savior to stay in our lives, to continually work in our lives through the Holy Spirit residing in us. Kaya po, Lord, marami pong salamat sa iyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. So, good morning po sa bawat isa. Maraming salamat, Pastor JP. Ano po yung tatlong R na ating natutunan ngayong umaga? First R, reason to live. Second R, reconnection. At pangatlo, redemption from sin. Freedom from the power of sin, freedom from the penalty of sin. Maraming salamat ulit, Pastor JP, sa husay na pangangaral ng salita ng Diyos at pakatutulong para maintindihan natin yung ating theme sa buwan na ito. Ngayong umaga, tuwing first Sunday ng buwan, ating pong pinagdiriwang ang huling hapunan. At ngayong umaga, habang dinidistribute ng ating mga deacons yung ating elements sa Lord's Supper, ay meron tayong aawitin. Pero awitin lang natin habang nakaupo tayo. Tapos mamaya, pag nakatayo na tayo, pwede natin ulit sabay-sabay awitin. No, tayong lahat ay yumuko muna at manalangin. Aming Diyos, maraming salamat minsan pa sa mga salita mo na aming narinig sa umaga pong ito, na patuloy na nakapagpatibay ng aming pananampalataya na gawin ang huling hapunan na ito. Salamat, O Diyos, dahil ibinigay mo ang bugtong mong anak para sa amin. Nang sa ganon ay magkaroon ng kabuluhan ng aming buhay, maibalik ang relasyon namin sa iyo. At Panginoon, na makalaya kami mula sa kapangyarihan at penalty ng kasalanan. Kaya kami lalapit ngayon at tatanggap, iaabot sa amin ng aming mga diakono, ang ostya at grape juice, dahil kaming lahat, Panginoon Diyos, ay pinalaya mo na sa kasalanan. At kami, Panginoon, ay binigyan mo ng karapatang maging anak mo. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay qualified to take these elements. Kaya, Panginoon, dalangin ko po na may sa puso po namin ang pagdiriwang ng Lord's Supper na ito at maunawaan po namin ng lubusan, ng kadahilanan kung bakit namin kinakailangan alalahanin ang pag-ibig mo at ang muli mong pagbabalik, Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos. Ituwid mo ang aming mga puso kung meron pang mga bagay na hindi maganda, hindi tama na nandito ngayon. Salamat, Panginoon, at maluwalhati ka sa aming gawain sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tinatawagan ko yung ating mga deacons to help me distribute the elements. ng buhay, kunin mo at ibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makisa. Yan ang katawang pinay
Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus Magsitayo tayong lahat. Awitin natin ang isa pa. na buhay. Sige, awitin natin bago natin na gawin ang Lord's Supper. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi,
Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Hantayin natin sandali hanggang lahat ay merong hawak na saro. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Muli tayong manalangin. Aming Diyos, maraming salamat dahil minsan pa naming naunawaan at nadama na kami ay kabilang sa katawan mo. Ikaw ang aming ulo, Panginoong Yesus. Kaya nagpapasalamat po kami sa pag-ibig mo. At inaalala po namin lahat ng iyong sakripisyo, paghihirap sa krus ng Kalbaryo. At sa muli mong pagbabalik, Panginoon, dalangin ko manabik kami. Huwag kami pagharian ng takot dahil sa mga naririnig namin sa paligid, alingaw-ngaw ng digmaan, pagtaas ng bilang ng kasalanan, at ng kung ano-ano pa. Sapagkat hindi takot ang dapat na mangibabaw sa aming mga puso, kundi pag-asa na ikaw ay muling darating at tutuldukan ang lahat dito sa sanlibutan. Maraming salamat, Panginoon. Nawa matagpuan mo po kaming tapat sa muli mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige. Merong iikot na basket para doon natin ilagay yung mga kopita. So, hawakan nyo lang muna. Let us prepare our tithes and offering. Sige, tayong lahat ay yumuko muli at pumikit para sa ating pagbibigayan. Aming Diyos, maraming salamat dahil ito ay oras ng pagbibigay naman sa iyo at para sa iyong templo. Panginoon, ang pagbibigay ng iyong bugtong na anak sa amin na si Jesucristo, ang pinagmumulan, pinaghuhugutan at ang pinakamodelo namin sa aming gagawin. Kaya kami, Panginoon, ay masayang nagbibigay dahil ibinigay mo rin ang iyong bugtong na anak sa amin. Kaya dalangin ko, Panginoon, ang pagbibigayan na ito ay maging simbolo ng aming pasasalamat sa iyo sa lahat ng biyaya. Sa panahon na kami ay nagkukulang, hindi mo kami hinahayaang maubusan. Bagkus, pinupuno mo lahat ng aming mga kakulangan. Kaya, Panginoon, marami pong salamat at ikaw ang maitaas at makita mo na yung bawat isa nagbibigay ng may kagalakan sapagkat iniibig mo
ang masayang nagbibigay. Lord, i-bless mo lahat ng tapat na nagbibigay sa iyo o magbibigay sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, ganun pa rin, Santa Cruz, dito tayo at main church dito. CCC Fellowships. Prayer activities. Let us pray for the families of the week. Bartolome family, Bocol family, Kaampuwed family, Alia family, Nation family, Saluso family. For more updates, kindly follow us on our social media accounts. Yung sa darating na Saturday, this coming Saturday, Christmas party daw ng mga kababaihan.
Ayan, so luminescence, no? Ay, mga kalalakihan, naiwan tayo. Yung mga babae nang iiwan. Makijoin na tayo. 5 p.m. 5 p.m. po ang Christmas party ng mga kababaihan. Naiwan na naman ang kalalakihan. Dalawa ko lang. Join tayo, Christmas party, baka may gagawin sila. Pag-usapan na lang natin sa chat kung baka ma-disturb namin yung mga plano ng kababaihan. Saan gaganapin natin? Sa? Akin na Ninang Jenes. Sama tayo. Dalawa lang. Akin na Ninang Jenes daw sa Road 27. Nag-uusap-usap sila. Sa mga kalalakihan na magplano rin tayo kung meron pa. Tapos after po ng service ay merong rehearsal ang young couples para sa aming special number. So makikita natin sa kauna-unahang pagkakataon na nagsama-sama ang mga bagong may asawa ng Cagayo Creek. Mga batang couple dito sa ating simbahan. Tapos, wag natin din kakalimutan yung mga ilang mahalagang announcements natin. Lagi kayong mag-check sa FB natin para makita ninyo na December 17 ng anong oras yung Christmas party natin? Hapon o umaga? Hapon. Walang pupunta rito ng Sunday ng umaga, ha? Okay. Tapos, yung atin pong Batang Jazz Stars, December 10. Sa mga nanay, alam alam na ninyo na ang kanilang Christmas party December 10, medyo masaya ngayon ang Christmas party ng Batang Jazz Stars dahil nakatatlong, caroling, di ba? Nakatatlong caroling sila. So, maganda. Tapos yung year-end worship service natin, kailan? December 30. Umaga or hapon? Okay, pero huwag niyong kakalimutan, sa pagitan ng Christmas party at ng year-end worship service natin, may mahalaga tayong gawain. Ano po yon? Thanksgiving prayer. Yung Wednesday prayer meeting natin, gagawin natin siyang special event intended para sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. That would be on December 27, Wednesday. Di ba, magpapakalat kami ng announcements, no, para sa mga ganito, no, para kahit yung ibang hindi makakonect sa Facebook natin, ganon. Ay after po ng service, may practice din ng kalalakihan, after po ng young couples na lang. No, pero dahil sa wala namang gagamit sa second floor, lahat po ng mga tatay, mga nanay doon. So yung mga tatay, wala na lang special number. Kasi wala kaming lugar eh. No? Okay. Yung mga tatay na lang, mabilis lang naman kami mag-practice yung couples. Wait na lang po ninyo. Meeting lang. Doon yung mga tatay sa may bandang likuran. Tayo ba, Ate Jessa, dito sa may... sa stage na tayo. Wow, grabe namang rehearsal yan. Okay. Yan. Tapos, ano pa ba? Ang Christmas, ang luminis, ang Diamonds Forever, meron ba? Meron sila. Talaga nga naman. Hindi na kailangang i-announce. Alam na lahat ng, meron pala silang GC ngayon. Ba, talagang lakas maka-millennial ng ating mga Diamonds Forever. Yung mga members natin na hindi pa member ng Diamonds Forever, ang ibig sabihin po noon, mga 50 years old, 60 years old and above. Doon sa biennial conference, FYI lang po, makinig kayo mabuti, hindi po kami nagbakasyon sa Boracay lang. No? Meron po kaming 4 na araw na konferensya doon, conference. At ang break time lang po namin ay 2 hours. 3:30 to 5:30. Ang simula 6 a.m., ang tapos 10 p.m. No? Kaya isiningit lang namin ni Casey sa bandang huli. No? Baka sabi sila, Pastor, nag-Boracay, hindi umatin ang conference. Hindi po totoo yun. Merong 4 na araw na conference, nag-overnight lang kami para masolo ko yung asawa ko. No? Pagpunta kayo sa Boracay, it keeps the fire burning. Talaga nga naman. Okay. Ano ba yung napunta tayo sa Boracay? No? Ang pinag-aralan namin sa Boracay, why we do what we do. So one time, i-discuss ko sa inyo pakonti-konti para maintindihan natin kung saan papunta ang Cagayo Christian Church in connection with CBOP Vision 2025. Ayan. Ano ba yung nakalimutan ko i-announce? So, practice ng kababaihan sa second floor, practice ng young couples dito sa stage, meeting ng mga kalalakihan ay sa kitchen. Wow, naka-aircon po kayo dyan sa kitchen. Tapos, wala na. Yun lang naman yung ating mahalagang announcement natin. Sige, tayo tayong lahat at
Mag-closing prayer tayo. Pastor JP, maraming salamat at binuksan mo yung ating tema ng isang pambihirang mensahe ng Panginoon Diyos. Tayong lahat ay, wala ba nagdadaos ng birthday ngayong araw? Yung ngayon? Para may pag-pray natin yung sumasakto ng Sunday? Wala. Okay, sige, manalangin tayo. Aming Diyos, maraming salamat sa natapos na panambahan. Ang bawat linggo ay matagumpay na naipagdiriwang ang panambahan dahil ang sentro ng aming paksa walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sa panalangin pa lang, lalo na sa awitan, Panginoon, pinaalala mo sa amin na ang simbahan na ito, ang sentro, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. At ganun din, Panginoon, ang mensahe ngayon ay nakafocus din sa aming Panginoong Jesucristo. Tunay nga, Panginoon, kapag ang isang church, hindi si Kristo ang sentro, kinakailangan na nilang magsara. Pero Panginoon, ang bawat simbahan, ikaw ang may akda, ikaw ang tatag, kaya kinakailangan ang aming mga puso ay nakasentro sa iyo. Totoo, Panginoon Diyos, ngayong Kapaskuhan, marami kaming gusto, marami kaming kailangan. Pero ang totoonan mula sa mensahe mo na napakaganda na narinig po namin mula sa iyong lingkod kay Pastor JP, talagang pinaigting mo sa aming mga puso na ang kailangan lamang namin sa aming buhay ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya Panginoon, dalangin ko po, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi at maingatan din namin sa aming puso ang mensahe mo na narinig namin sa umaga pong ito. Panginoon Diyos, ang dalangin din po namin sa iyo sa aming pag-uwi, pagdating namin sa kanya-kanyang tahanan, maging blessing po kami sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng nagsimba ngayong umaga, Panginoon. Basbasan mo kami at ibuhos ang masaganang mong biyaya at hinihiling po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Good morning sa bawat isa. God bless po. So yung may mga practice, punta-punta na po tayo sa ating mga kanya-kanyang lugar. Kaya